At nagbabalik po ang Good Morning Boss and Chef. Dahil nga Martes ngayon, ay Philippine Navy Day ngayon. Siyempre. Kasi kada week, iba-ibang offices nila yung kinakapanayam natin, inaalam natin kung ano nga ba yung kanilang tungkulin. Ngayong Martes naman, Sino bang kasama natin? aalamin natin yung tungkol sa kahalagahan ng naval doctrine. Yan. Ayan. Kaya makakasama po natin sa umagang ito, walang iba kundi si Lieutenant Junior Grade Annaliza Dumabok na Chief po ng Naval Doctrines Office, Admin Branch. Magandang umaga po. At si Master Sergeant Robert Chuidian, ang researcher naman po mula sa Doctrines Development Branch. Good morning, sir. Good morning. Okay. So, una pong katanungan natin, ano po ba ang tungkulin ng Naval Doctrines Office? Good morning to both of you. Good morning po. First of all, yung introduce ko lang kung saan natin matatagpuan yung office namin. The Naval Doctrine Office is a special staff of the Flag Officer in Command. Yung office po namin matatagpuan sa Naval Station Jose Francisco in Fort Bonifacio, Taguig. So ano po, main role ng Doctrine Office is to manage doctrine. So pag sinabi nating doctrine management, pasok dyan yung paggawa ng doctrines, of course, and then yung pag-facilitate natin sa pagde-develop ng doctrines ng ibang units, yung sustainment and maintenance ng doctrines natin, ng current doctrines. Ma'am, ano po ba ang mga doctrine ng Philippine Navy and gaano po ito kahalaga? Marami po kasi tayong existing doctrines ngayon and marami pa tayong kailangang i-develop. So, napakahalaga ng doctrine kasi as we define doctrine universally, these are fundamental sets of principles on how we do things. So, pag sinabi nating naval doctrines, these are guides. In simple. Guides on how we accomplish naval tasks, naval objectives in support of the national objectives. Napakahalaga nito, parang kasi gaya ng sabi natin, it's a guide. So, kung may guide ka, mas confident ka na tama yung ginagawa mo. Kasi we base our doctrine lessons learned, yung mga proven ways of doing things na kasi to eh. Because we consider yung mga past experiences and the best practices of other countries. Kino-consider lahat natin yan. And of course, yung current national policy ng government natin. Okay. Mas pasimplihin po natin para sa mga televiewers natin kung ano po ba yung ibig sabihin ng doctrines. Pagka po ba doctrines, nabanggit po ninyo guides or manuals. Kung pasisimplihin po natin, paano po natin maihahambing ito sa simpleng bagay? Para po siyang Bible. Kung ikaw ay isang Christian, parang ito yung Bible mo because gaya ng Bible, nandun po lahat ng mga recommendations. At lahat ng nasa Bible, proven ways na yon na ito yung tama. Di ba? So, wala nang nag-object. Lahat ng nasa Bible are correct. So, ganun din po yung sa doctrines. Lahat ng sinusulat natin sa doctrines, we make sure na ito yung best. Ito yung most recommended. And sa application, para din siyang sa Bible. Ikaw pa rin ang magde-decide kung i-apply mo ba to, kailan mo ba to gagamitin. Yes. So, it's by nature a guide, but it's an authoritative guide on how we do things. Ma'am, ano-ano naman po yung mga batayan nyo sa pagbuo o sa pag-develop po ng mga doctrines? We have what we call doctrine drivers or doctrine inputs in doing doctrines. Nabanggit ko na kanina yung iba. Siyempre, we consider ang national policy, kung ano yung national policy ng government natin. And then, we study past experiences, mga lessons learned natin. So, makikita natin ano ba dito yung di na natin dapat ulitin kasi mali siya. And ano ba yung dapat nating i-master kasi siya yung best na dapat nating gawin. Sa other countries naman, syempre hindi lang tayo limited sa experiences natin kasi may limited experiences tayo. We get also their best practices on how they do things na we deem are applicable sa organization natin.
Yun. Okay. For you, sir, ang aking question, ito po bang mga doctrine, syempre po yung office po ninyo yung nag-facilitate po. Ano? Linawin lamang po natin. Tayo din po ba yung gumagawa mismo, yung sumusulat po mismo ng mga doctrines? O kumbaga meron tayong mga units na tinatawag at tayo Na po sila yung yung gumagawa. taga-facilitate po, yung taga-supervise ika nga ng mga doctrines po na ito? Good morning po sa inyo lahat. No? Basically po, that's a very good question because normally when you say Naval Doctrines Office, people expect that we're the ones who write the doctrines. No? Pero ang katunayan po niyan, hinikayat po namin yung mga line units na sila po ang mag-propose ng mga doktrina. Bakit po? Kasi sila po naman ang nakakaalam. Kumbaga sabi nga nung matatanda, ang nakakaalam ng pinakamabuti sa manok, yung manok. Hindi natin pwede pang So we encourage them to come up with a concept kasi the doctrine development process starts with a concept. So they come up with a concept, they introduce it to us. Kami po, ang gawain po ng tanggapan namin ay nagsisilbing gabay rin kami para ma-develop nila hanggang dun sa writing po ng first draft, yung working draft, all the way towards po dun sa approval. Yan po yung fina-facilitate ng Naval Doctrines Office po. Sir, may tuturing niyo po bang isang strategy yung doctrine po? That's a very good question po also, no? Kasi normally when people write about doctrines, nako-confuse po siya. Yun nga. It's either strategy or policy. Ayun nga. Apo. Ano bang pinagkaiba po niyo? Sila po are complementary, no? Hindi po natin sila Pwede paghiwalay. Yes. Kaya lang ang doktrina po is more on the how. How do we do things? No? Paano? Ngayon, yung strategy po is what we're going to do to arrive at those aims po. Kasi we're always looking towards servicing the national objective po eh. So yung strategy, para sinabi natin, halimbawa po, amphibious operation sa Palawan. Yung doctrine amphibious operation, hindi po siya magbabago kahit gawin natin sa Mindanao. Kung saan man. Iisa po yun. Kaya alam po yung strategy will come in. Halimbawa, sinabi natin sa West Philippine Sea, yung isang island doon, kailangan i-occupy. Yun naman po yung pagpaplanuhan, sasabihin po, ano ang kailangan natin gawin para ma-attain yung objective po na yun. So basically, yun po yung linya kung saan po nagkakaroon ng hangganan ang ating doktrina at ang ating pong strategy. So yun pala yung kaibahan. How do we achieve pala? Yun, hindi siya isang strategy. Okay. Ma'am, meron po tayong tinatawag na Philippine Navy Sail Plan 2020. Ano po yung nakapaloob po ba dito? Una sa lahat. Unang-una, nabanggit na natin yung strategy. Yung Philippine Navy Sail Plan, this is an enterprise strategy. So parang ito na yung pinaka-highest strategy ng Philippine Navy so okay. far. So this is a strategy. So, makikita natin dito yung yung core values, Philippine Navy core values, ano ba yung vision natin. So dito, kaya sinabi ni Master kanina, Master Sergeant Chewy dyan, pag sinabi nating strategy, na to siya, specific na siya. Ano ba yung gusto mo? Okay. And paano ka pupunta doon. So, yung Philippine Navy Sail Plan, nakalatag na doon yung visions ng Philippine Navy, which is for a strong and credible Navy by the year 2020. Yes. So, sa part ng doctrine development naman, we are at the second level initiatives of the Flag Officer in Command. Ayan. Yung Flag Officer in Command namin, siya yung top pinaka-leader ng Philippine Navy. So we call him the Flag Officer in Command of the Philippine Navy. Ano kami sa second level initiative, which is to develop sound and appropriate maritime doctrines. So doon kami pumapasok. Ma'am, we believe na under doctrine development po ay sinasang-alang-alang nyo rin po yung respect for human rights of combatant and non-combatant. Bakit po? Parang? Yes, of course. Kasi yung priority natin is service to the Filipino people. So, hindi natin dapat na left out yung human rights. As a matter of fact, the Human Rights Office ng Philippine Navy, meron silang ginagawa ngayon na manual, Human Rights Manual. So, madadagdag yun sa mga existing doctrines natin. Okay. So far, Master Sergeant,
Yung contribution po ng office po natin ukol po sa doctrine development, nasaan na po ngayon? Maganda po ang resulta po ng efforts, no, since the office was put up last August 2010. Meron na po tayong 12 na approved doctrines. Now, ang latest po natin dyan yung sa missile defense system, which also brings us to the point na isa po dun sa driver po kasi ng doctrine development, yung emerging technology. So, ngayon po, ang thrust natin besides the development of doctrines is yung pag-institutionalize po nito within our units. Kasi besides writing it, dapat po usable yan sa lahat po ng sailors and marines. Kailangan useful. Yes, ma'am. Kaya po isa po dun sa directive ni FOIC, PN, is to actually include it in the officers courses and sa mga training Ayun courses. Opo. So parang estudyante pa lang sila, meron na silang idea kung ano yung... Yes, ma'am. Paano ba mag-develop ng doctrine? Ano ba ang halaga niyan? What are the types, the levels? So, pagka po na-confront nila yan, hindi po sila masyado na matisorient. What is this for? Ganyan. Okay, may iba lang po ako ng konti. I understand na Philippine Coast Guard po yung nakakasako pagdating sa search and rescue operations kapag may nangyayari po sa dagat. Pero nakapaloob din po ba sa doctrines ng Philippine Navy yung kapag patungkol sa maritime search and rescue, madam? Yes. We have existing doctrine on maritime search and rescue. So, ito yung ginagamit natin every time na may mga ganong incidents. So, meron din tayong tawag natin kasi sa interagency operations na yun. We work with other agencies like Coast Guard. Yun. Ma'am, paano nyo naman po i-institutionalize yung mga doctrines na approved na po? Of course, yung nabanggit na ni Master Sergeant Chewie dyan kanina, we integrate it sa mga courses to make sure na kasi lahat naman dadaan sa training course. Bago maging... Yes. And then, while you go up the ladder, meron ka ring mga career courses. So, hindi mo siya nakakalimutan kasi nauulit siya. And of course, yung pinaka-obvious, yung pupunta kami sa mga units and then we conduct information brief. Ituturo natin yung mga bagong approve. Parang, it's a form of advocacy lang na, ito may bago tayong doctrine about this. Ito lang yung main concept niyan. Yung mga details, matututunan nila sa training, sa So courses. parang ganito pala yun, Hazel. Hindi porke nakatapos ka na natitigil na yung titigil na yung learning, parang learning ganon. process na tinatawag. So kahit pala nagtatrabaho ka na sa Navy, talagang patuloy pa rin yung pagpapaalala sa iyo, syempre, di ba? And syempre, kanina napag-usapan po natin yung tungkol naman sa yung tinatawag na mobile recruitment team. Pakipaliwanag nga po sa atin kung ano itong mobile recruitment team na ito. Yes, yung mga gustong pumasok sa Philippine Navy. Ayan na. We have Opportunity yan. Mag-announce na rin. We have po mobile recruitment team. Pupunta sila sa Naval Forces Western Mindanao in Zamboanga po ito on 28 February hanggang March 2. So may po diyan, may recruitment. Kung gusto nyo pong pumasok sa Navy, Pupunta lang sila sa mga... yes, pumunta po sila sa Naval Forces Western Mindanao. Initial requirement, transcript of records, Kailangan na requirements naman. NSO, birth certificate, diploma, and 2x2 ID picture. Pero ma'am, aside from documents na kakailanganin po ng mga kababayan natin, kasi syempre pagkahalimbawa sa pag ikaw ay papasok sa isang eroplano, meron kang sa isang airline company meron kang tinatawag na height limit, height requirement. Dito po Navy, ano po ba yung physical requirements po ng gusto pumasok sa Philippine Navy? Yes, of course, physically fit, and during the yung recruitment process is meron tayong tinatawag na medical. May medical na agad? May medical na sila. Pero after na yun, pinaka-first na gagawin kasi nila is to pass the AFTAB exam. Okay. This is parang qualifying exam, and then IQ test.
So after that, meron silang physical, dental, and neuro. Exam. Yes, neuro exam. Sa height naman po, dahil sa sinusulong nating gender and development, hanggang kahit sa PMA, yung mga gustong pumasok, female and male applicants, as long as 5 feet in height. Pareho na po yan. Pasok tayo. Yes. Pwede ka dyan, Haji. Pwede. Yes, pwede. 5 feet in height po. Kahit whether you're a female or a male. Pareho Okay po. lang siya. So, ganun pala. So, Pwede ka. Kung gusto mong mag-Navy, pwede kang... at least 5 feet. Pero aside from that, ma'am, meron pa po ba tayong specific requirements na kailangan? Sa physical requirements, meron pa po bang kinakailangan yung meron yung isang individual na gusto pumasok sa Navy? Or Yun lang yung mga kailangan nila. Initial requirement po kasi yun, and then pagka nakapasa sila sa qualifying exam, to follow na yung mga, syempre, yung mga clearances, hanggang NBI clearance. Then of course, kailangan, gusto mo talagang pumasok sa service. passion din talaga. Tsaka yung will mo na. Requirement ng passion. Yes. Sir, any last message na lang po sa mga viewers natin? Doon po sa nais pong sa Navy or sa Marines, bukod po dun sa ating mobile recruitment centers, maaari po silang magtungo dun sa recruitment office mismo sa Bonifacio Naval Station. Magkapit-bahay lang naman po yun. Yung kabila ay Navy, yung kabila naman po ay Yes, Marines. Marines. Very willing po that I think we need about 2,000. 2,000. We need to recruit about 2,000 more personnel. Kasama po yan dun sa, I think, 20,000 ng buong AFP, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. So, marami talagang kailangan. Yes, ma'am. Okay, ayan. Marami tayong Oo, ngayong umaga ito, umaga. Hazel. Maraming salamat po muli sa inyo, Lieutenant Junior Grade Annaliza Dumabok, ang Chief po ng Naval Doctrines Office Admin Branch. At syempre, si Master Sergeant Robert Chuidian, ang researcher naman po sa Doctrines Development Branch. Thank you, ma'am and sir. Maraming salamat po. Maraming salamat.